King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 721. Pagtaas ng True Yuan. Yung pusa. Mag-ingat ka. Ang Yin Yang Lord at ang Dark Soul Lord ay nakakita ng mahinang kislap sa likod ng Witch King. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay hindi sapat na mabilis. Ang Witch King ay nasugatan na, at isang patong ng hamog na nagyelo ang tumakip sa kanyang katawan, na nagpabagal sa kanyang pagtakbo. Shua. Isang kulay pilak na kulay abo na guhit ang dumaan. Shu. Isang maitim na misteryosong punyal ang tumusok sa ulo ng Witch King. Arg. Nanigas ang katawan ng Witch King habang nagpakawala ito ng nakakatakot na tili. Tumalsik ang dugo sa kanyang noo, mata, at mukha. Mukha siyang multo. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay kritikal na nasugatan siya at ang kanyang life force ay nawasak, ngunit bilang isang Void God Realm King, mayroon siyang malakas na kaluluwa, at hindi siya agad napatay. Sa tingin mo saan ka pupunta? Malupit na ngiti ang ipinakita ng Witch King habang siya ay naging isang ilang metrong taas na nagninangas na multo. Ho! Isang nakakatakot na alon ng mga apoy ng multo ang kumalat mula sa kanya. Meow! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nawala pagkatapos ng pag-atake. Napakasensitibo nito sa panganib, kaya nakatakas ito bago ang Witch King ay gumanti. Witch King. Ang Yin Yang Lord at ang Dark Soul King ay nagpahayag ng ayaw na mga ekspresyon. Ginagamit ng kasalukuyang Witch King ang kanyang buhay at kaluluwa para makapasok sa estadong iyon, at nasugatan na siya bago siya pumasok sa estado ng Flaming Ghost King. Kapag bumalik siya sa normal, malamang namamatay siya. Wala sa mga nasasakupan ng Emperor of Death ang simple. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Fang. Naabot nila ang hakbang na ito at hindi pa rin nagawang patayin ang Witch King. Ang lahat ng mga nasasakupan ng Emperor of Death ay mas malakas kaysa sa ibang mga tao ng parehong paglilinang. Sa sandaling ito, ang Yin Yang Lord at ang Dark Soul King ay nagpakawala ng kanilang mga pag-atake kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay hindi natakot sa mga pag-atake ng Dark Soul King, ngunit ang lakas ng labanan ng Yin Yang Lord ay malapit sa isang Emperor. Gayunpaman, ang lahat ng mga pag-atake ay hindi nakuha ang kanilang target dahil nawala si Zhao Fang. Lightning Wings Flying Technique. Isang malabong liwanag ang tila bumasag sa mismong kalawakan habang ito ay kumikislap. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang pares ng Scarlet Destruction Wind Lightning Wings sa likod ng Witch King. Shoo! Wind Lightning Wing Slash. Ang pares ng mga pakpak ay naglabas ng isang mapang wasak na aura habang sila ay naglalazlaz patungo sa ulo ng Witch King. Hindi ka panipaniwala, ang pag-ataking ito ay nakatutok mismo sa bahagi kung saan sinaksak ng maliit na pas ang magnanakaw ang Witch King. Higit pa rito, ang Witch King ay kakapasok lang sa Flaming Ghost King na estado na ito at hindi pa nakakapag-stabilize. Arg! Isang sigaw ng kawalan ng pag-asa ang narinig. Lightning Wings Flying Technique. Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang pagbabago ng enerhiya sa loob ng katawan ng Witch King at muling nawala. Boom! Agad na sumabog ang nag-aalab na Witch King, na naging libu-libong bowl ang apoy na bumaril sa lahat ng dako. Shua! Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga pakpak ni Zhao Fang at itinulak siya palabas ng ilang daang metro, na wala sa saklaw ng pangunahing pagsabog. Gayunpaman, kahit na noon, may sakit pa rin na nagmumula sa kanyang kaliskis na balat. Witch King. Ang Yin Yang Lord at ang Dark Soul King ay umuungal habang pinapanood nila ang Witch King na sinisira ang sarili. Ang pag-atake ni Zhao Fang ay kasing bilis ng kidlat. Nang siya ay umatake, ang lahat ay nagawa sa isang iglap, tulad ng dating Wind Lightning Emperor. Sa sobrang bilis, walang makatiis sa kanyang mga pag-atake. Ito ang Wind Lightning Inheritance, isang mana na naglalayong sukdulan ang bilis at pinsala. Meow meow. Sa sandaling ito, lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw sa balikat ni Zhao Fang at hinigit ang kanyang leeg. Ang pusa at tao ay nasa labas na ngayon ng mga hadlang ng Death Spirit Hell Array. Nakaalis na si Zhao Fang sa napakalaking butas, at ngayong nawala ang Death Spirit Hell Array ng dalawa sa mga pangunahing array holder. Ang kapangyarihan nito ay nabawasan ng higit sa kalahati, at hindi ito malayong gumuho. Ngayon na, ang batang demigod ay sumugod sa harapan at pinona ang Ghost Corpse Cursed Array patungo sa butas.
Ang mga puso ng Yin Yang Lord at ng Dark Soul King ay nahulog. Matagumpay na natalo ni Zhao Feng ang Death Spirit Hail Array, at ang maliit na pass ang magnanakaw ay may mahalagang papel dito dahil ang mga pag-atake mula sa labas ng hanay ay mas malakas kaysa sa loob ng hanay, kaya naman napakahirap para kay Zhao Feng na pumatay. Ang Witch King. Lightning Wings Wind Flash. Kumaway ang mga pakpak ni Zhao Feng, ngunit hindi siya bumalik sa hanay. Arg. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa Death Guard sa labas ng Death Spirit Hail Array. Sa tuwing gumagalaw ang Wings of Wind and Lightning, kahit isa o dalawang Death Guards ang papatayin. Meow meow. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay naglaro ng Shadow Kill Imperial Dagger, at maaari itong pumatay ng kahit na mga phantom figure gamit nito. Weng. Ang Death Spirit Hail Array ay nagsimulang manginig at naging hindi matatag. Parami ng parami ang mga butas at kapintasan ang nabunyag. Pagkatapos ng lahat, sinusuportahan din ng mga Death Guard na ito ang bahagi ng array. Matapos mawala ang dalawang hanay na may hawak ng bandila at isang grupo ng mga Death Guard, nagsimula na itong masira. Ang Yin Yang Lord at ang Dark Soul King ay umuungal habang pinapanood nila ang pagkamatay ng mga Death Guard. Yin Yang Sky Seal. Ang Yin Yang Lord ay sumuko sa hanay dahil ang kalahati ng kanyang katawan ay naging puti habang ang isa pang kalahati ay naging itim. Itinaas ng Yin Yang Lord ang kanyang kamay, at ang kalangitan sa itaas ay nagsimulang masira ng isang itim at puting liwanag. Parang nagbago ang langit. Biglang nanlamig ang pigiran ni Zhao Feng. Para siyang bumagsak sa putik, at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nang hindi nangangailangan ng anumang pansin sa Death Spirit Hail Array, ang Yin Yang Lord's Yin Yang Sky Seal ay mas malakas kaysa dati. Mamatay. Ikanaway ng Yin Yang Lord ang kanyang kamay, at isang napakalaking itim at puting palad ang lumitaw at tila pinawi ang kalangitan. Ang langit at lupa sa malapit ay kinokontrol niya habang ang kanyang pag-atake ay bumagsak kay Zhao Feng. Masyadong malaki ang saklaw ng pag-atake, at hindi nakatakas si Zhao Feng kahit na sa kanyang Lightning Wings Flying Technique. Ang pangunawa ng Yin Yang Lord sa langit at lupa ay napakalapit sa isang emperor. Makakalaban lang ito ni Zhao Feng. Lumitaw na ang isang malamig na armor sa kanyang katawan, at ang bloodline ng Mystic Ice Scaled Race ay na-circulate sa maximum. Lightning Wings Covering the Sky. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay biglang lumawak at naging ilang daang metro ang lapad. Sa kanya bilang sentro, lahat sa loob ng 12-dosenang milya ay natakpan ng Scarlet Destruction Wind Lightning Storm, at ang kontrol ni Zhao Feng sa Wind Lightning ay tumaas ng husto sa sandaling ito. Nagbigay ng mahinang dagandong si Zhao Feng at pinakipot ang kanyang 10,000 Ancient Races bloodline sa kanyang kamao, na nagpatawag ng rumaragasang bagyo na bumangga laban sa pag-atake ng Yin Yang Lord. Sa pag-ataking ito, ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang True Yuan at bloodline power. Sa sandaling ito, tumaas ang aura ng bloodline na kapangyarihan ni Zhao Feng at True Yuan, at ang Scarlet Destruction True Yuan ay umabot sa limitasyon. Boom! Nanginig ang katawan ni Zhao Feng, at ang kanyang Scarlet Destruction True Yuan ay naging mas malakas. Mas malakas pa ito ng kaunti kaysa sa normal na Kings. Sa katotohanan, ang kalidad ng True Yuan ni Zhao Feng ay napakataas na at hindi malayo sa antas ng isang hari, na dahil sa Ancient Dream Realm at sa tulong ng dugong demigod. Ngayon, ang dami ng True Yuan ni Zhao Feng ay umabot sa pinakamataas na Great Origin Core Realm. Kalahating hakbang lang ang layo niya sa Void God Realm. Beng! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa kalangitan, at ang Yin Yang screen ay lumabo ng 40%. Yung batang yon. Ang Yin Yang Lord ay bahagyang natarante at hindi makapaniwala. Shua! Nagsimulang mabasag ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng hanggang sa bumalik sila sa orihinal na sukat, at lumipad siya patungo sa batang demigod at sa Ghost Corpse Cursed Array. Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Zhao Feng habang lumilipad siya sa hangin. Tulad ng inaasahan sa isang Tier King na walang kapantay laban sa sino mang mas mababa sa isang emperor. Bumilis ang bilis ng paghinga ni Zhao Feng habang pinupunasan niya ang dugo. Ang pagkakaiba sa paglilinang ay napakalaki. Bagamat nagawa niyang harangan ang pag-atake ngayon lang, siya ay nasugatan ng husto, at naubos niya ang napakalaking halaga ng kanyang True Yuan.
Kung ang dami lang ng True Yuan ni Zhao Fang ay makakaabot sa antas ng isang hari, naniniwala siya na madali niyang makakalaban ang isang Pictier King kahit na hindi ginagamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Nagawa niyang lumaban sa isang Pictier King sa antas ng Giant Shark King sa maikling panahon, ngunit kung magtagal ang laban, ito ay magiging masama para sa kanya. Gayunpaman, ang Yin Yang Lord ay mas malakas kaysa sa Giant Shark King. Ang kanyang intent, battle power, at soul ay lahat ay napakalapit sa isang emperor. Maging ang mga diskarte sa Eye Bloodline ni Zhao Fang ay hindi masyadong epektibo laban sa kanya. Master, matagumpay na nakasama ng batang demigod at ng Ghost Corps Cursed Array si Zhao Fang, na nagpakawala ng hininga habang kumukuha siya ng ilang mga kayamanan at mapagkukunan upang mapunan ang kanyang naubos na enerhiya. Sa tulong ng batang demigod at Ghost Corps Cursed Array, mas mataas ang tsansang manalo ni Zhao Fang. Sa kabilang panig, ang Yin Yang Lord ay mayroon lamang isang Death Spirit Lord, medyo higit sa isang dosenang Death Guard, at isang punit-punit na hanay. Munting kunyon, ang kailangan mong gawin ngayon ay pigilan ang Yin Yang Lord. Ethos ni Zhao Fang. Kahit na malaki ang pagkakaiba sa cultivation, nagawa ng batang demigod na sugpuin ang Yin Yang Lord sa mga tuntunin ng layunin. Oo, Master. Ang balat ng batang demigod ay naging ginintuan, at ang kanyang demigod na potensyal sa bloodline ay pinisil. Sa pamamagitan ng laban na ito, mas mabilis na nakabawi ang lakas ng batang demigod. Heaven Silang 18 Palms. Inilabas ng batang si demigod ang ilang palad. Bam! 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 Ang malalalim na gininto ang palad na tila pumipihit sa langit at lupa ay bumaril. Anumang lugar na nahulog sa radius ng gininto ang liwanag ay bumagal na parang ang oras mismo ay bumagal. Ang lugar sa paligid ng Yin Yang Lord ay nakalok at pinaghigpitan. Sino ka? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Yin Yang Lord. Bagaman maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang mga lihim na pamamaraan, ang mga ito ay pinaghigpitan at pinahina. Sa mga tuntunin ng pakikipaglaban, ang batang demigod ay hindi niya katapat, ngunit ang batang demigod ay nagawang higpitin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paggamit ng Supreme Secret Technique, ang Heaven Silang Palm. Hanggat nagpapatuloy ang Heaven Silang Palm, ang kanyang mga kilos at galaw ay paghihigpitan. Kahit si Emperor mo yon ay hindi napigilan, at ang Yin Yang Lord ay isa lamang hari. Magaling. Masaya si Zhao Fang. Mukhang hindi nasayang ang Demigod Revival Plan. Kasabay nito, ang isang malakas na pag-akyat ng kapangyarihan ng Eye Bloodline ay nagmula sa kanyang kaliwang mata, at isang maitim na pilak na busog ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang tagumpay ay dahan-daang tumagilid patungo sa tagiliran ni Zhao Fang. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay dagdagan ang pagkakataong ito. King of Gods, Kabanata 722. Nagbabalik ang Gaze of Death. Skylock ang bow. Ang dark silver bow sa kamay ni Zhao Fang ay nagpakita ng mga mahiwagang marka habang kumikinang ito ng pilak. Nagsimulang mabuo ang isang nagniningning na gininto ang palaso sa bowstring, at isang surge of sharpness na tila kayang tumagos sa kalawakan ay lumabas mula rito. Naramdaman ng Yin Yang Lord sa kabilang panig na nanlamig ang kanyang katawan. Parang may kung anong mixing matalas na aura ang nakalok sa kanya. Ang kanyang layunin ay pinipigilan na ng Heaven Silang Palm ng batang demigod, kaya halatang hindi niya naiwasan ang pag-atake ng Skylock ang bow. Whoosh! Ang gintong arrow ay tumama sa kalawakan sa isang kisap mata. Bam! Ang gintong arrow ay tila lumabas sa isang portal nang tumama ito sa ulo ng Yin Yang Lord. Ang arrow na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Scarlet Destruction Wind Lightning ni Zhao Fang pati na rin ang layunin ng God Tribulation Lightning. Higit pa rito, naglalaman ito ng talas at special na katangian ng mismong Skylock ang bow. Ito ang pinakamalakas na palaso na naitama niya sa kanyang buhay. Maaari itong pumatay ng mga normal na kings at malubhang makapinsala sa domain level kings. Boom! Hindi ito nagawang iwasan ng Yin Yang Lord, at walang epekto ang kanyang spatial domain. Kahit na sinubukan niyang lumipat sa gilid, nataman siya ng gintong palaso. Hindi niya maiwasang mapaungol habang ang kanyang itim at puting katawan ay pumipihit mula sa pagsabog ng gintong palaso. Nang inig ang katawan ng Yin Yang Lord, at ang pagsabog ay nag-iwan ng mga sugat sa kanya.
Dahil tumama ang palaso sa kanyang ulo, pati ang kanyang isip ay nanginginig. Mental Energy Spike. Isang malamig, purple na mental energy spike ang lumabas mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng at tumusok sa kaluluwa ng Yin Yang Lord. Hinarap ng Yin Yang Lord ang sunod-sunod na pag-atake, at isang matinding kirot ang nagmula sa kanyang isipan na naging dahilan ng paglabas ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sa mga tuntunin ng lakas ng kaluluwa, si Zhao Feng ay nasa antas ng Yin Yang Lord, ngunit medyo mahina pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa at layunin ng Yin Yang Lord ay halos umabot na sa antas ng isang emperor. Gayunpaman, ang mental energy spike ni Zhao Feng ay ginamit sa pamamagitan ng kanyang God's Spiritual Eye, at dahil nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Dark Eye Secret Technique, ang kanyang mastery at comprehension sa Tao of Soul ay nalampasan ang Yin Yang Lord. Higit pa rito, ang mental energy spike na ito ay isang mabilis na pag-atake ng kidlat. Lumakas ang sakit sa isipan ng Yin Yang Lord habang bahagyang nasugatan ang kanyang kaluluwa. Higit pa rito, naabsorb ng kaluluwa ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, kaya ang kanyang mental energy spike ay naglalaman ng aura ng God Tribulation Lightning. Yin Yang Lord, okay ka lang ba? Bulalas ng Dark Soul King. Ang Dark Soul King ay pinipigilan ng 4 na higanteng kamay ng puot mula sa Ghost Corp's Cursed Array. 100 pares ng pulang mata ang bumuo ng nakakatakot na alon ng mental energy sa loob ng Ghost Corp's Cursed Array, at ang usok ng array ay muling umabot sa 10 milya. Nawala ng Death Spirit Lords ang Death Spirit Hell Array at ngayon ay talagang dahado. Heaven Silang 18 Palms. Ang mga palad ng batang demigod ay patuloy na nakatulak palabas at hinihigpitan ang Yin Yang Lord. Higit pa rito, ginamit pa niya ang kanyang Sacred Body Fist Techniques. Sa pinagsamang puwersa ni Zhao Feng at ng batang demigod, matagumpay nilang nasugpo ang Yin Yang Lord. Ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay maaaring magmula sa malayo o sa malapitan, at mayroon siyang hindi mapigilan na mga diskarte sa Eye Bloodline. Ang kanyang bilis ay kasing bilis ng kidlat, at ang kanyang pagtatanggol sa linya ng dugo ay mas dambuhala kaysa dati. Madali niyang harangan ang mga pag-atake mula sa Domain Level Kings. Divine Light of Destruction. Isang kapansin-pansing berdeng sinag ng matalim na liwanag ang dumaan sa screen ng Yin Yang at sa itim at puting liwanag sa paligid ng Yin Yang Lord. Ang Divine Light of Destruction ay maaaring magpakalat ng anuman, at ang liwanag ng proteksyon sa paligid ng katawan ng Yin Yang Lord ay nagsimulang lumabo at halos ganap na maglaho. Hindi maganda. Ito ay isang bihirang uri ng dispersion technique. Ang gulat ay lumitaw sa mukha ng Yin Yang Lord sa unang pagkakataon. Ang kanyang bloodline ay hindi itinuturing na malakas. Hindi ito kasing lakas ng bata na si Demigod, ibig sabihin puro teknik at skill ang depensa niya. Gayunpaman, si Zhao Feng ay may maraming diskarte sa Eye Bloodline na makakalaban sa kanya, kabilang ang Divine Light of Destruction na maaaring magpakalat ng anumang uri ng teknik. Hihihi, hindi pa tapos. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Ice Soul Shooting Line. Isa pang sinag ng malamig na liwanag ang dumagundong sa Yin Yang Lord. Whoosh! Isang malamig na layunin ang nagsimulang masira ang kaluluwa ng Yin Yang Lord, at ang kanyang katawan ay nanlamig. Sa ilalim ng paghihigpit ng mga pag-atake ng batang demigod at Zhao Feng, sa wakas ay nagsiwalat siya ng ilang mga kapintasan, at sa mga sandaling ito ay pinakahalata ang mga bahid. Una, napinsala ng mental energy spike ang kanyang isip, kaya wala siya sa kanyang peak state. Pangalawa, pinahina ng Divine Light of Destruction ang kanyang mga depensa at halos masira ang mga ito. Pangatlo, ang Ice Soul Shooting Line ay nabawasan ang kanyang bilis, at maging ang kanyang mga iniisip. Sa sandaling ito, meow meow. Isang silver gray na blur ang lumabas mula sa tagiliran ng Yin Yang Lord, at isang misteryosong dagger ang lumitaw na parang lumabas ito sa isang portal. Shoo! Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay madaling tumama sa panlaban na kalasag at ginawang tumalsik ang dugo kung saan-saan, ngunit ang dugo ay nagyelo. Ang katawan ng Yin Yang Lord ay muling nanigas. Ang nagyayelong epekto ng Ice Soul Shooting Line at ang pamamanhid na epekto ng Shadow Kill Imperial Dagger ay naapektuhan. Sa katotohanan, kung ang Yin Yang Lord ay nasa kanyang tuktok, ang pagyayelo at pamamanhid na mga epekto ay hindi talaga makakaapekto sa kanya.
Gayunpaman, ang Yin-Yang Lord ay sinasalakay nang magpahayag siya ng kahinaan. Isang malakas na pakiramdam ng panganib ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Shua! Isang ilang metrong haba na transparent na talon na kumikinang na may aura ng lightning destruction na lumalas mula sa loob ng katawan ng Yin-Yang Lord. Sa sandaling iyon, napuno ng dugo ang hangin. Hindi ito mablock. Yung galaw. Bulalas ng Dark Soul King sa kabilang panig, at kumalat ang takot sa mukha ng Yin-Yang Lord. Ang paghihigpit, pagpapakalat, at pagpapahina ay lahat ng paghahanda para sa huling Void Space Eye Slash. Void Space Eye Slash. Bumalik sa normal ang soul power sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Naubos na niya ang maraming enerhiya mula sa mga diskarte sa Eye Bloodline, ngunit ang transparent na blade na may aura ng destruction ay halos tinadtad sa kalahati ang katawan ng Yin-Yang Lord at mabilis na sinira ang kanyang life force. Golden Emperor's Fist. Ginamit ng batang demigod ang pagkakataong ito at nagpalabas ng gininto ang kamao na lumaki ng lumaki bago bumasag sa katawan ng Yin-Yang Lord, na nagpatalsik ng dugo sa lahat ng dako. Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng na ang mga organo at pisikal na katawan ng Yin-Yang Lord ay nawasak na lahat. Skylock ang bow. May naalala si Zhao Feng at agad na kinuha ang Skylock ang bow. Weng. Isang itim at puting Yuan Soul ang nagpumiglas at tumalon palabas mula sa katawan. Whoosh! Isang gintong arrow ang agad na pumutok sa katawan at pinasabog ito, agad na nasugatan ang Yuan Soul. Sa isang strike, mabilis itong tumakbo sa malayo. Ang bilis nitong Yuan Soul ay nalampasan kahit na ang mga normal na Emperor. Yin-Yang Lord, tatakpan kita. Si Zhao Feng ay magpapaputok na sana ng isa pang arrow. Ngunit ang Dark Soul King ay naniningil ng walang pakialam kung magkano ang dapat niyang bayaran. Pilit na lumawak ang katawan ng Dark Soul King sa ilang daang metro. Siya ay naging higit na isang Diablo, at naglabas siya ng aura ng pagkasira. Ang Diablo na ito ay natatakpan ng itim na apoy, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay umabot sa limitasyon ng isang hari, napakalapit sa kapangyarihan ng isang emperor. Halos hindi siya napigilan ng Heaven Silang Palm ng batang demigod at ng Ghost Corp's Cursed Array. Pagdaragdag ng iyong lakas sa pamamagitan ng paggamit ng isang lihim na pamamaraan. Gayunpaman, nananatili pa rin ang lakas ng iyong kaluluwa. Malamig na ngumisi si Zhao Feng. Sa pagharap sa sitwasyong ito, isang suntok lang ang ipinadala niya. Illusion Maze Domain. Ang suntok na ito ay naglalaman ng malaking soul-based spatial domain. Agad na naging magulo ang pakiramdam ng Dark Soul King, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking sinaunang lungsod. Bam! Si Zhao Feng, ang batang demigod, at ang Ghost Corp's Cursed Array ay nagsimulang salakayin ang mga mahahalagang punto ng Dark Soul King. Bagamat malakas ang kanyang anyo ng demonyo, wala itong nagawa kundi ang tumayo doon at mabugbog. Lord Dark Soul King. Ang kalapit na natitirang 10 o higit pang mga Death Guard ay sumigaw sa takot. Ang Dark Soul King ay tinamaan na parang punching bag. Nagsimula siyang sumigaw, ngunit paikot-ikot lang ang nagagawa niya. Dark Soul King. Ang Yuan Soul ng Yin-Yang Lord ay napuno ng hindi pagpayag. Hindi natin hahayaang mamatay ang mga Lord ng ganito. Ilang mas mataas na ranggo na Death Guard ang nagtipon. Ang magagawa lang natin ngayon ay humingi ng tulong sa Emperor. Ngunit ang Emperor ay nagpapahinga pa rin, at ang kanyang kapangyarihan kaluluwa ay hindi pa ganap na nakakabawi. At saka, napakalayo niya rito. Nakipag-usap ang mga Death Guard sa isa't isa. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? May kabuuang 9 na Death Guard ang bawat isa ay kumuha ng Token of Death at nagpadala ng espesyal na mensahe. Makalipas ang 2 hininga. Weng. Ang 9 na Token of Death ay yumanig at konektado sa isang bagay. Mahusay. Nakarating na tayo sa Emperor. Puno ng kagalakan ang nangungunang Death Guard, at mabilis niyang isinalaysay ang sitwasyon. Kaagad pagkatapos nito. Shua! 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 9 na Token of Death ang sabay-sabay na lumutang sa hangin. Ang bawat token ay kasing itim ng tinta at nagbigay ng sinaunang aura. Ang salitang kamatayan ay inukit sa bawat isa, at nagbigay ito ng aura ng kamatayan. Sa sumunod na sandali, nagsimulang magtipon ang 9 na Token of Death hanggang sa bumuo sila ng isang nakamamanghang death intent. Iyon.
Ang puso ni Zhao Fang at ng batang demigod ay nanginginig, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki. Isang pares ng itim na mga mata ang lumitaw at nagsimulang umikot sa itaas ng siyam na token of death. Ito ay tulad ng isang whirlpool na konektado sa Death World. Eye of Death. Bulalas ng mga taong naruroon. Mahusay. Naramdaman ito ng mga Death Guard at ng Yin Yang Lord at nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon, habang si Zhao Fang, ang batang demigod, at ang Skeletal Division Leader ay naramdaman na tinakpan sila ng anino ng kamatayan. Kaya isa ito sa mga inapo ng 8 Great God Eyes, ang Eye of Death. Huminga ng malalim ang batang demigod. Pakiramdam niya ay nasa freezer siya. Ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng hindi mapakali na para bang wala siyang kontrol sa kanyang buhay. Gaze of Death. Isang malamig na boses ang umalangaw sa buong kaluluwa dimensyon, at lahat ng bagay sa loob ng 10,000 milya ay naging patay-tahimik. Ang Eye of Death na lumitaw sa kalangitan ay parang heavenly daw habang nakatingin ito mula sa itaas ng direkta patungo kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 723. Pag-alis ng God Eye sa katawan. Sa kalangitan sa itaas ng walang limitasyong karagatan, ang isang pares ng itim na mga mata ay tumingin sa ibaba na parang sila ang heavenly daw. Naglalaman sila ng whirlpool na tila umabot sa Death World. Gaze of Death. Isang malamig na boses ang umalangaw sa karagatan. Sa sandaling ito, lumitaw ang Eye of Death at ginamit ang ipinagbabawal na pamamaraan ng soul daw na napakatanyag sa buong Kang Ocean. Lahat sa loob ng 10,000 milya, maging sila ay mga tao, mga hayop, lahat ay natakpan ng anino ng kamatayan, at nagsimula silang manginig ng hindi mapakali. Hindi nila nagawang hadlangan ang kapangyarihang ito. Para bang ito ang mismong heavenly daw. Ito ay tulad ng isang matanda na namamatay sa katandaan. Hindi nila mapigilan ang mga yapot ng kamatayan. Ang death intent ay katulad ng time intent. Pareho silang kapangyarihan na hindi kayang balikan ng langit at lupa. Bahagyang pamilyar si Zhao Fang sa pakiramdam na hindi niya makontrol ang kanyang buhay. Bumalik sa Purple Saint Ruins, nang harapin niya ang kapangyarihan ng Token of Death sa unang pagkakataon, nagkaroon ng ganoong damdamin si Zhao Fang. Ang pagkakaiba lang ay ang Gaze of Death mula noon ay isang pinasimpleng bersyon lamang, habang sa pagkakataong ito, ang Eye of Death mismo ay lumitaw sa hangin. Ito ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa dati. Itong pakiramdam. Naramdaman ng Skeletal Division Leader na nasa Ghost Corpse Cursed Array na parang aalis ang kaluluwa nito sa katawan nito, at nagsimulang sumigaw ang kaluluwa nito. Ito ay isang shockwave lamang mula sa Gaze of Death. Ang Eye of Death ay kumokontrol sa death intent at sinasalungat ang bawat buhay na bagay, lalo na ang mga kaluluwa. Huminga ng malalim ang batang demigod. Nabigla siya. Isinasantabi ang katotohanan na hindi pa niya nararating ang Void God Realm, kahit na siya ay naging hari o maging isang emperor, hindi pa rin siya kumpiyansa na mahahadlangan niya ang kapangyarihang ito. Halos walang nakalampas sa Emperor of Death sa mga tuntunin ng pag-unawa sa kamatayan at mga kaluluwa. Naging mabilis ang paghinga ng batang demigod nang maramdaman niyang pinipilit ang kanyang kaluluwa. Bagamat ang sensasyon ng kamatayan at panganib na naramdaman niya ay hindi kasing lakas ng naramdaman ng Skeletal Division Leader, ang pakiramdam ng hindi niya makontrol ang kanyang buhay ay nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Hindi niya maiwasang tumingin kay Zhao Fang, ang kabataang may ligaw na kulay ube na buhok na tunay na target ng Gaze of Death. Ang Gaze of Death ay teknikal na itinuturing na isang target na kasanayan sa pag-atake, ngunit dahil ang death intent nito ay napakalakas, maaari pa nitong hilahin ang mga kaluluwa ng mas mahihinang nilalang sa malapit. Natigilan si Zhao Fang at nagsimulang magpumiglas. Isang hindi mapigil ang kapangyarihan ng kamatayan ang tumakip sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa at kamalayan ay nabalot ng ipinagbabawal na kapangyarihang ito at malapit nang umalis sa kanyang katawan. Halos hindi makontrol ni Zhao Fang ang kanyang katawan, at ang pawis ay lumitaw sa kanyang noo. Ngunit ang lakas ng loob sa kanyang mga mata ay hindi kumukupas. Gaze of Death. Ang paglipat na ito muli. Emperor of Death, hindi ka ba maaaring maging mas malikhain? Ang lilang liwanag sa kaliwang mata ni Zhao Fang ay lumakas at lumakas nang magsimula itong umikot sa 10,000 Divine Thoughts Technique, ang Supreme Soul Dao Technique,
upang labanan ang puwersa ng paghila. Boom! Ang eye intent ni Zhao Fang ay bumuo ng isang bundok na bumagsak sa itim na mata. Itong lalaking ito. Ang siyam na Death Guard ay hindi makapaniwala dahil sila ay protektado sa likod ng mga Token of Death. Ang paglaban ni Zhao Fang laban sa Gaze of Death ay mas malakas kaysa kay Emperor Muyon. May kakayahan pa siyang mag-counter-attack. Gaze of Death. Paanong hindi ako magiging handa para dito? Isang lilang karagatan ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Gamit ang kanyang eye intent, nagawa niyang labanan ang Gaze of Death kahit na ito ay isang pakikibaka. Nabasa na ni Zhao Fang ang mga alaala ng isang Death Guard noon pa man, kaya alam niya na ginamit ng Emperor of Death ang diskarteng ito para alisin ang kaluluwa ni Emperor Muyon. Iyon ay isa lamang sa mga dahilan, ngunit may isa pang mas mahalagang punto. Naintindihan din ni Zhao Fang ang Dark Eye Secret Techniques kanina, na naglalaman ng mga teknik ng Emperor of Death. Bagamat hindi ito naglalaman ng maraming nakakasakit na diskarte o ang paglalarawan ng mismong Gaze of Death, hindi iyon naging hadlang kay Zhao Fang na maunawaan kung paano gumagana ang kapangyarihan ng kamatayan. Dahil dito medyo handa si Zhao Fang para sa Gaze of Death. Ang kanyang God Spiritual Eye ay lubos na nababanat laban sa mga pag-atake ng Soul daw sa simula, at ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay isang supreme secret technique na kahit na ang ibang mga Emperor ay gusto. Emperor of Death. Ang malamig na pagngisi ni Zhao Fang ay umalangaw-ngaw sa dimensyon ng kaluluwa. Dapat ay kailangan mo ng isang buwang pahinga para ganap na mabawi ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa, ngunit sa ngayon, kalahating buwan pa lang ang lumipas at gumagamit ka na ng ipinagbabawal na lihim na pamamaraan. Nang marinig iyon, bumagsak ang puso ng mga Death Guard at ang Yuan Soul ng Yin Yang Lord. Ang mga ipinagbabawal na pamamaraan ay gumamit ng maraming enerhiya, at ginagamit ito ng Emperor of Death mula sa napakalayong distansya. Wala kang natitirang lakas kung kaya kung lumaban ng 10 paghinga. Gumamit si Zhao Fang ng mga salita upang subukang makakuha ng kalamangan habang lumalaban siya. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa Eye of Death. Zhao Fang, mabilis kang lumakas, ngunit minamaliit mo ang kontrol ng Eyes of Death sa Dao of Death at Dao of Soul. Isang malamig na lamig ang narinig sa boses. Weng! Ang whirlpool sa loob ng itim na mga mata ay nagsimulang umikot, at ang lakas ng paghila ay tumaas. Nagsimulang nanlamig ang katawan ni Zhao Fang nang magsimulang mag-freeze ang kanyang life force. Alam niya na ito ay dahil kontrolado ng Eye of Death ang mga Dao of Death, at sino mang may buhay na nilalang ay sasalungat sa kapangyarihang ito. Malinaw na hindi kasama si Zhao Fang sa listahan ng mga buhay na nilalang. Ang lakas ng pagsipsip ay nagsimulang tumaas, at ang kaluluwa ni Zhao Fang ay nagsimulang humina. Hindi ko nahahayaang magpatuloy ito. Nanlamig ang puso ni Zhao Fang. Malamig na ang kanyang katawan sa simula, at nawalan na siya ng kontrol dito. Ang tanging bagay na maaari niyang kontrolin ay ang kanyang kaluluwa. At ang God Spiritual Eye na lumalaban sa puwersa ng paghila. Gayunpaman, ang puwersa mula sa Gaze of Death ay nagsimulang lumakas at lumalakas. Sa ilalim ng Gaze of Death, ang katawan ni Zhao Fang ay naging nanlamig ng papalapit sa kamatayan. Sa bawat paghinga na lumilipas, humihina ang resistensya ni Zhao Fang. Ang espiritual na anyo ng isang tao ay malapit ng mabunot sa katawan ni Zhao Fang, ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Zhao Fang ay napakalakas. Natatakpan ito ng kulay lila na kidlat, at ang aura nito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga hari. Ito na ba ang wakas? Ang mga katawan ng batang demigod at ang skeletal division leader ay nagyelo habang binalot sila ng anino ng kamatayan. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang Gaze of Death ay nakatutok kay Zhao Fang, kaya ang pinakakailangan nilang tiisin ay ang ilang natitirang mental energy pressure. Gayunpaman, ang pangalawang kaluluwa ni Zhao Fang ay malapit nang umalis sa kanyang katawan, mayroong isang malakas na puwersang lumalaban. Weng! Biglang dumilat ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Gusto mo bang kunin ang kaluluwa ko? Kung maaari mo ring alisin ang God Spiritual Eye. Galit na nagpumigla si Zhao Fang. Ang God Spiritual Eye ang kanyang pinakamalakas at huling linya ng depensa. Ang soul power at eye bloodline ni Zhao Fang ay lubos na tugma sa isa't isa, at mahirap silang paghiwalayin. Noon,
Ang buong dahilan kung bakit nagawa ni Zhao Feng na sumanib sa God's Spiritual Eye ay dahil sa kanyang kaluluwa, na ganap na katugma sa God's Spiritual Eye. Kung hindi ito ang kaso, hindi siya pinili ng God's Spiritual Eye. Ito ang proteksyon ng isang God Eye. Ang pagiging solemna at pagiging maingat ay lumitaw sa Eye of Death sa unang pagkakataon. Ang ikasyam na God Eye ay isang pag-iral na katumbas ng ninuno ng kanyang linya ng dugo, ang God Eye of Death. Emperor of Death. Tingnan natin kung hanggang saan ka magtatagal. Umuungal si Zhao Feng sa dimensyon ng kaluluwa. Pang! 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 Nagsimulang manginig ang God's Spiritual Eye ni Zhao Feng. Parang nagising ito mula sa pagkakahimbing, isang malakas na aura ang nagsimulang lumabas mula rito. Boom! Ang God's Spiritual Eye ay naglabas ng isang sinauna at nangingibabaw na aura na tila mababa ang tingin sa lahat ng bagay sa mundo. Sa sandaling iyon, tila siya ay naging isang Diyos. Ang bawat pag-iisip niya ay maaaring yumanig sa araw at buwan. Yung aura. Nagsimulang manginig ang mga kaluluwa ng kapwa-kaibigan at kalaban, na parang mga langgam. Lumitaw ang pagkabaliw sa mga mata ni Zhao Feng. Siya ay sumuko sa pagtatanggol laban sa Gaze of Death. Atake. Ang pinakamahusay na depensa ay isang magandang opensa. Ha! Sumigaw si Zhao Feng habang naglalabas ang kanyang kaluluwa ng isang sinaunang aura na maaaring yumanig sa mga bituin. Inikat niya ang kanyang eye intent habang tinitipon niya ang lahat ng kanyang soul power at ipinutok ito patungo sa dark eye sa kalangitan. Dahil sumuko na siya sa paglaban, ang kaluluwa ni Zhao Feng at ang God Eye power ay sumulong patungo sa Emperor of Death na parang isang hayop. Ano? Bulalas ng Eye of Death na parang naramdaman nila ang sinaunang kapangyarihang nangingibabaw. Shua! Ang kamalayan ni Zhao Feng at ang God's Spiritual Eye ay umalis sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kaliwang mata at kulay ng buhok ni Zhao Feng ay parehong bumalik sa itim. Isang nakagigimbal na eksena ang lumitaw. Lumitaw sa langit ang isang kulay lila na God Eye at humarap sa Eyes of Death. Ang kulay iskarlata na wind lightning ay kumikinang sa ibabaw nito. Ang purple na God's Eye na ito ay hindi lamang isang imahe, ito ay totoo. Makikita ng isa ang pupil at sclera nito sa hangin. Ang eyeball na ito ay tila naglalaman ng sarili nitong buhay. Ito ay hindi lamang isang Eye of Heaven o isang espiritual na anyo. Ang God's Eye ay wala na sa katawan ni Zhao Feng. Sumanib na ito sa kanyang kaluluwa sa hangin. Ang God's Eye ay umaalis sa katawan. Naramdaman ni Zhao Feng na napakalakas ng kanyang soul power sa sandaling ito, marahil ay hindi mas mahina kaysa sa ilang Void God Realm Emperors. Kapag ang isa ay nakarating sa Void God Realm, ang kanilang Yuan Souls ay maaaring umalis sa katawan. Ang pisikal na katawan ay maaaring mamatay hanggat ang kaluluwa ay hindi. Ang kaluluwa ni Zhao Feng at ang God's Eye ay naging isa at lumitaw bilang isang Yuan Soul. Sa ganitong estado, napakataas ng pagkakatugma ni Zhao Feng sa Heaven and Earth, kaya kaya niyang lumaban kahit na isa lang siyang kaluluwa. Emperor of Death, tingnan natin kung maaari mong alisin ang aking God's Spiritual Eye o hindi. Lumakas ang hangarin sa labanan mula sa kulay lilang God's Eye ni Zhao Feng. Boom! Ang purple na God's Eye ay nagpatawag ng hangin at kidlat, at mayroon pa itong mahinang aura ng God Tribulation Lightning habang nakaharap ito sa Eye of Death. Basag! 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 Sa harap ng puwersang ito, nabasag ang siyam na token of death sa mga kamay ng Death Guards. Bam! Ang kulay lila na God's Eye at ang itim na Eye of Death ay nagsagupaan sa kalangitan. King of Gods, Kabanata 724. Tuso. Bam! Isang pagsabog ang tumunog sa dimensyon ng kaluluwa, at tila niyanig pa nito ang pisikal na mundo. Ang purple na God's Eye ay puno ng layuning labanan, at ito ay napapalibutan ng isang kulay scarlata na wind lightning. Ang kapangyarihan nito ay maaaring makaapekto sa pisikal na mundo. Sa kabilang panig ay ang mga itim na Eye of Death, na nagsiwalat ng kislap ng pagkabalisa at pagkabigla sa unang pagkakataon. Ang mga Eye of Death ay hindi totoong lumitaw dito, sila ay konektado lamang sa lugar na ito sa pamamagitan ng Token of Death. Bagamat maaari nilang gamitin ang Gaze of Death, hindi sila nagpakadalubhasa sa close combat sa iba pang mata. Boom! Ang kulay purple na God's Eye ay naging sanhi ng pagiging hindi matatag ng mga itim na mata matapos itong singilin sa kanila.
Brat, hahayaan kitang manalo sa pagkakataong ito. Nagsimulang umikot ang imahe ng mga mata at naging maliit na itim na tuldok. Ang Gaze of Death ay gumamit ng maraming enerhiya, at ang Emperor of Death ay hindi pa ganap na nakaka-recover mula sa huling beses na ginamit niya ang mga ito. Matapos harapin ang counterattack ni Zhao Fang, alam ng Emperor of Death na hindi niya magagawang patayin si Zhao Fang sa pagkakataong ito, kaya mas mabuting umatras at panatilihin ang kanyang enerhiya. Shua! Ang Eye of Death ay naging isang maliit na itim na tuldok na nilamon ng kulay lila na pag-atake ng God's Eye. Boom! Ang orihinal na lokasyon ng Eyes of Death ay pinalitan ng isang malaking kulay purple na God's Eye, at napaliligiran ito ng umaalulong na kulay escarlata na wind lightning. Sa sandaling ito, ang eye intent ni Zhao Fang ay hindi mas mahina kaysa sa Void God Realm Emperors, at naglalaman ito ng malakas na momentum. Whoosh! Ang Eye of Death ay naglaho, nag-iwan lamang ng itim na usok. Mabilis siyang tumakas. Ang kulay purple na God's Eye ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon. Sa huli, sa pagharap sa ganting atake ni Zhao Fang, ang Emperor of Death ay tiyak na umatras, na binawasan ang kanyang mga pagkatalo sa pinakamababa. Bagamat ang Emperor of Death ay mabilis na umatras, bahagya pa rin siyang nasugatan, at ang presyo na ibinayad niya ay mas mataas pa kaysa noong kaharap niya si Emperor Muyon. Ang Emperor, siya. Ang mga ekspresyon ng natitirang siyam na Death Guard ay naging puti, at lahat sila ay tumalsik ng mga subo ng dugo dahil sa sagupaan ngayon. Boom! Ang kulay purple na God's Eye ay nagpadala ng nakakagulat na eye intent patungo sa siyam na Death Guard at agad na winasak ang kanilang mga kaluluwa. Arg! Ang siyam na Death Guard ay napatay lahat sa isang sulyap lang. Ang God's Eye na kulay lila ay nabuo mula sa God's Spiritual Eye ni Zhao Fang at sa kanyang Yuan Soul. Sa ganitong estado, napakalakas ng battle power ni Zhao Fang, at napakatugma niya sa Heaven and Earth. Parehong nakahinga ng maluwag ang batang demigod at ang Skeletal Division Leader. Ang mga Yuan Souls ng mga normal na hari ay kadalasan ay maaari lamang tumakas o gumawa ng ilang simpleng gawain. Hindi talaga sila lumaban, samantalang ang Yuan Soul ni Zhao Fang ay napakahusay sa labanan. Shua! Nawala sa langit ang kulay purple na God's Eye at bumalik sa katawan ni Zhao Fang. Ho! Ang katawan ni Zhao Fang ay nagsimulang kumilos muli, at ang kanyang kaliwang mata at kulay ng buhok ay parehong nagsimulang maging malabong lila. Napagtanto ni Zhao Fang na siya ay puno ng malamig na pawis pagkatapos bumalik sa kanyang katawan. Masyadong delikado ang labanan ngayon. Sa kabutihang palad, hindi ito ang Emperor of Death mismo, at wala siya sa kanyang pinakamataas na estado. Ang paggamit ng Gaze of Death ay nangangailangan ng maraming enerhiya, at mayroong iba't ibang limitasyon. Ang Emperor of Death ay mangangailangan ng 1 o 2 buwan upang makabawi sa kanyang pinakamataas na estado muli. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang habang nagsimula siyang mag-isip. Dahil natalo ang Eye of Death, natapos ang labanan. Ang Dark Soul King ay binugbog hanggang sa halos madurog, ngunit nagawa niyang makatakas kasama ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa nang lumitaw ang Gaze of Death. Nawasak ang pisikal na katawan ng Yin Yang Lord, at tumakas na ang kanyang Yuan Soul nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon. Bagamat iniligtas ng 2 Death Spirit Lord ang kanilang buhay, kung gusto nilang magbago ng pisikal na katawan o magnakaw ng iba para makabawi sa kanilang pinakamataas na lakas, aabutin ito ng hindi bababa sa ilang taon, o kahit na higit sa 100 taon. Pagkatapos ng laban na ito, si Zhao Fang, ang batang demigod, at ang Skeletal Division Leader ay pagod na lahat. Master, dapat ba tayong umalis ngayon din? Kung hindi, ang Emperor of Death. Ang takot ay lumitaw sa mga mata ng Skeletal Division Leaders. Ang Emperor of Death ay may kakayahang pumatay ng mga Emperor mula sa ilang mga island zone ang layo. Kung ito ang kanyang tunay na katawan dito, at magagamit niya ang kanyang mga diskarte ng walang paghihigpit, ang resulta ay hindi maiisip. Huwag mataranta. Hindi sumang-ayon si Zhao Fang tungkol sa lakas ng Emperor of Death. Kung siya ay dumating ng personal, malamang na sila ay agad napapatayin. Gayunpaman, kahit na ang mga Emperor ay hindi nakapaglakbay ng ganoon kalayuan sa napakaikling panahon, maliban kung ito ay ang God Eye of Space-Time. Higit pa rito, ang Emperor of Death ay gumamit na ng maraming enerhiya.
Bumaba muna tayo. Utos ni Zhao Feng sa ghost ship na pumunta sa karagatan. Sa isang tiyak na lugar sa karagatan ay nakahiga ang figure ng isang hinimatay na kabataan. Ang kabataang ito ay si Wenluan, na nabasag sa tubig. Walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o hindi. Ang unang target ni Zhao Feng sa pagsira sa hanay ay si Wenluan, at nahulaan niya na hindi sana madaling mamatay si Wenluan sa kanyang 10,000 Ancient Races bloodline. Hua! Bahagyang nanginig ang katawan ni Wenluan nang nagawa niyang imulat ang kanyang mga mata. Kahit ngayon, sumakit ang kaluluwa ni Wenluan, at isang pamamanhid na sensasyon ang nagmula sa kanyang katawan. Soul Chains. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nakatutok kay Wenluan at pinaghigpitan ang kanyang kaluluwa. Ang mga butil ng kulay lila na tanikala ng kidlat ay bumabalot sa kaluluwa ni Wenluan, na ginawa ito upang hindi niya magawang magpakamatay. Meow meow. Inabot ng maliit na paws ang magnanakaw ang paa nito at pinaalis si Wenluan. Ang kaluluwa at katawan ni Wenluan ay parehong kritikal na nasugatan, at siya ay lubhang mahina. Ito ay isang magandang pagkakataon. Tumanggo si Zhao Feng sa kanyang ulo. Hindi na siya nag-alinlangan pa, ginamit niya ang kanyang eye intent para maglagay ng Dark Heart Seal sa kaibuturan ng kaluluwa ni Wenluan. Ang Dark Heart Seal ay iba sa Dark Heart Seed. Kapag ang Dark Heart Seal ay ginamit, ang target ay ganap na maalipan. Ang kawalan ay mawawalan ng potensyal ang alipin. Dahil kahit ang kanilang mga pag-iisip ay inalipin, mawawala ang kanilang individual at kumilos na parang masunurin na mga automat, kaya mahirap para sa kanila na magtagumpay. Dahil doon, hindi ginamit ni Zhao Feng ang Dark Heart Seal sa batang demigod dahil mas gugustuhin ng huli na mamatay kaysa maging masunuring alipin. Ang Dark Heart Seed ay ginamit sa parehong batang demigod at skeletal division leader. Ang Dark Heart Seed ay katulad ng simpleng pagbigkis sa kanila ng isang bomba na maaaring sumabog anumang sandali. Maaari niyang patayin ang mga ito sa isang pag-iisip lamang, ngunit mayroon pa rin silang malayang kalooban. Sa makatuwid, kahit na maaaring ipagkanulo siya ng mga alipin, ang kanilang potensyal at paglago ay hindi limitado. Pagkalipas ng 2 araw, ang barkong multo ay naglayag ng malayo at nakapasok na sa isang bagong island zone. Master. Tunog ng isang mahinang kabataan. Si Wenluan ay kalahating lumuhad sa harap ni Zhao Feng, at siya ay lubos na gumagalang. Hindi lang respeto sa kanyang mga mata, may pagsunod mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang batang demigod at ang munting paws ang magnanakaw ay nagmamasid. Ano ang gagawin ni Zhao Feng sa disipulo ng Emperor of Death? Naging mataimtim ang puso ng batang demigod. Matapos gamitin ang Dark Heart Seal, kahit na ang isang taong may maalamat na 10,000 Ancient Races na bloodline ay isa lamang automat. Ang batang demigod ay nanirahan sa anino ng Dark Heart Seed mula nang siya ay muling nabuhay. Ang kanyang buhay at kamatayan ay palaging nasa kamay ni Zhao Feng, at ang Dark Heart Seal ay isang mas malakas na bersyon. Sa loob ng cabin ng kapitan, nagsimulang tanungin ni Zhao Feng si Wenluan, na sumagot sa lahat. Hindi katakataka na ang Pursuit of Death ay palaging nasa takong ko, mayroong isang inapo ng Destiny God ay nakasangkot. Maraming naintindihan si Zhao Feng. Kailangang malaman ng isa na ang Kang Ocean ay napakalaki. Kahit may nararamdaman ka, ang hirap habulin. Para akong naghahanap ng karayom sa karagatan. Higit pa rito, pinahina ni Zhao Feng ang death intent sa kanyang kaluluwa hanggang sa pinakamababa. Noong una ay inakala ni Zhao Feng na siya ay malas lamang at patuloy niyang natutugunan ang Pursuit of Death ng nagkataon. Destiny God ay. Ang batang demigod at ang munting paws ang magnanakaw ay parehong nagsiwalat ng kakaibang tingin. Ang Destiny God ay ang pinakanatatanging God ay. Ang lakas digma nito ay hindi malakas. Kabaligtaran, maaaring ito ang pinakamahina. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Destiny ang pinakanakakatakot at hindi mapigil. Gaano karaming mga dalubhasa ang naroon noong sinaunang panahon, panahon ng immemorial, at panahon ng atavistic. Wala ni isa sa kanila ang nakatakas sa kanilang kapalaran. Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Feng na hanapin ang kaluluwa ni Wenluan, alamin ang higit patungkol sa Emperor of Death, kasama na ang kanyang mga libangan at gawi. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong kalaban ay mananalo ka sa bawat laban.
Si Zhao Feng at ang Emperor of Death ay nakikipaglaban sa isa't isa hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Ang pag-alam sa kaaway ay kinakailangan. Makalipas ang 4 na oras. Wenluan, bumalik ka sa Emperor of Death. Utos ni Zhao Feng. Naiintindihan, Master. Umalis si Wenluan sa ghost ship na may matinding pinsala sa katawan. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Zhao Feng at nagsimulang magtanim. Ang bawat aspeto niya ay hindi bababa sa par sa Void God Realm Kings. Ang kulang lang sa kanya ay ang dami ng true yuan niya. Kalahating hakbang na lang siya para maging ganap na hari. Ang ruta ng ghost ship ay hindi nagbago. Nagpatuloy sila sa direksyon ng Sky Sacred Qin Palace pagkatapos manatili sa Pirate Sacred Land sa loob ng 1 buwan. Makalipas ang kalahating buwan, sa kagubatan ng isang maliit na isla. Sa pagtingin sa ibaba mula sa itaas, ang buong isla ay puno ng mga bundok at mga puno. Sa isang tahimik na kanyan. Seng. Lumapag ang figure ni Wenluan sa tabi ng isang kuweba. Plop. Bumagsak si Wenluan sa lupa at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita. Master. Mayroon akong mahalagang balita. Third Highness. Agad na sinundo ng 2 Death Guard si Wenluan. Honor, buhay ka pa. Isang boses ang tumunog. Shua. Isang matangkad na figure na parang anino ng kamatayan ang lumitaw sa harap ni Wenluan. Bahagyang namutla ang mukha ng Emperor of Death, ngunit siniyasat niya ang kanyang alagad ng may kagalakan. Gayunpaman, tila may naramdaman siya, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sumunod na sandali, ang ekspresyon ni Wenluan ay biglang naging puno ng puot, at ang kanyang tunay na yuan ay nagsimulang mag-apoy at sumabog na parang nagliliyab na araw. Boom! Sa tunog ng isang malakas na pagsabog, lahat sa loob ng 100 milya ay nilamon ng gintong apoy. Ang kanyan ay agad na naging abo.